Ni ano eh. Oho. So lahat ng anak niya may sari-sariling replika? Meron po. Ayon sa mga deboto, bukod sa pagsama sa aktwal na prosesyon sa Sabado, panata na rin ang karamihan ang pagsama sa replica procession. Dahil mga personal na pag-aari ang mga poon na nakasama sa parada, pagpapakita ng personal na debosyon na rin umano ang replica procession para sa mga deboto. Mahalaga to kung lalo na pag meron kayong mga problema, kung may mga sakit. Yun ang pinakamahalaga dahil sila ang tumutulong. Puspusan na ang paghahanda ng mga otoridad para sa isasagawang grand procession. Inayo sa mga mabababang kawad ng kuryente sa dadaan ng ruta. Maging ang mga maninindang nakaharang sa daan, isa-isa ng sinabihan para pansamantala munang umalis. Wala, di sumunod na lang. Gano'n naman talaga eh. Vendor ka lang, alam mo kokontra ka sa pulis. Di ba? Di sumunod ka na lang. Ang mga manhole, sinigurong hindi bubukas, oras na duman ng milyong-milyong debotong sasama sa prosesyon. 2 taon nang nakararaan, may nadisgrasya na kasing deboto na naipit matapos mahulog sa isang butas sa gilid ng kalsada. Magdudulot ng panganib to kung masusuot dyan yung mga deboto na mga mamamasan. Maaari silang magkaroon ng injury at maaari pa rin maging sanhi ng kanilang kamatayan. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Pamunuan ng LRT naghahanda na rin para sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero bukas. Ayon kay LRTA Administrator Mel Robles, 24 na tren ang babiyahe para masakyan ng libo-libong pasahero na dadalo sa pista ng itim na Nazareno. May 2 tren pa raw na nakastandby sakaling kulangin ito. Mananatili rin daw mahigpit ang seguridad na ipapatupad nila sa LRT. Bukod sa K9 units, may karagdagang tauhan din mula sa PNP na itatalaga sa LRT stations. Papayagan din daw po nilang sumakay ng nakapaa ang mga pasahero gaya ng nakagaugalian tuwing pista ng Black Nazarene. At kaugnay po ng seguridad para sa pagdiriwang ng pista ng Nazareno, makakasama natin live dito sa Quiapo si Police Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, ang Director ng Manila Police District. Chief Superintendent Magtibay, magandang umaga ho. Good morning, Rhea, sa takapanood ng unang lihim. Yes. Kamusta na ho, sir, ang paghahanda natin sa seguridad para po sa pista ng Poong Nazareno bukas? Well, nagsimula na tayo magkalat ng ating mga kapulisan at hanggang bukas ay tinataya natin na more or less 1,500 na uniform personnel ang itatalaga natin dito sa Quiapo, sa Quirino Grandstand at sa dadaan ng posisyon. So, ilan po pulis ang papakalatan? 1,500. May mga volunteers din yes, po? Yes, around 2,000 yung mga volunteer natin na magagamit natin. Ilan ho ba ang bilang ng deboto na inaasahan nyo ngayong taon? Sinasabi ho nila mas marami pa? Yes, kaysa last year ang ating estimate nasa 3 million. 3 million. Ngayong taon dahil sa sinapit sa kuna ng ating bansa, palagay ko ang estimate natin magiging mas marami yung ating deboto. So baka umabot ng 4 million na ngayong taon na ito. Ano ho yung mga critical na lugar na babantayan po ng MPD? Well, ito mga dadaanan, lalo yung mga makikipot na kalye dito sa lugar ng Quiapo. So far ho sa pakikipag-usap nyo sa mga sidewalk vendors, kamusta naman ho? Sila ba ay tutugon doon sa panawagan nyo na aalis muna pansamantala? Well, may pangako sila na ikiklear nila talaga yung dadaanan ng prosesyon at pinangahawakan natin yung kanilang pangako. Anong oras ho nyo inaasahang tutupad sila dito sa pangako nila? So hanggang mamayang gabi, hopefully clear na yung madadaanan. May mga VIP din ho na inaasahang darating? May mga nagtimbre na ho ba sa inyo? Wala, nakikipagkakuan na yung agnayan natin kay sa mga VIP, lalo-lalo kay Vice President Noli de Castro na inaasahan natin na sasama dito sa posisyon. Again, Chief Superintendent Magtibay, ano ba yung paalala natin sa mga deboto? Ano yung mga hindi dapat dalhin at kung ano lang yung pwede nilang dalhin? Well, nananawagan ako sa mga deboto na kung maaari, huwag nang isasama yung mga maliliit na bata. Huwag nang magdadala ng cellphone at saka magsusuot ng alahas. Plus yung mga buntis, sana ay huwag na munang sumama sa posisyon. And katulad nga ng panawagan kanina ni Monsignor Ignacio, sana huwag nang mag-inom yung iba natin deboto at huwag magpapaputok ng rebentador dahil baka ito makadisgrasya. Alright, Chief Superintendent Magtibay, maraming salamat po at magandang umaga. Good luck po sa inyo. Thank you very much. Thank you. Si Police Chief Superintendent Rodolfo Magtibay ang Director ng MPD. Samantala, pahalik sa Poon ng Nazareno mamayang hapon sa Quirino Grandstand, pinaghahandaan na. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Rhea, puspusan pa rin ang paghahanda dito sa
Quirino Grandstand sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto dito sa bisperas ng Pista ng Itim na Nazareno. Ayon sa ilang mga security personnel na nakausap natin, bandang alas 11:30 kagabi ay dinala rito sa Quirino Grandstand ang orihinal na katawan at na nakakabit sa replika ng ulo ng Poong Nazareno. Ang imaheng ito ang gagamitin sa Grand Procession bukas ng umaga. Plansyado na rin ang rutang dadaanan ng mga deboto pagdating dito sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik. May nakalaang gate sa pinakadulong bahagi ng South Wing o kaliwang bahagi ng Grandstand kung ikaw ay nakaharap sa Grandstand kung saan papasok ang mga deboto. May gwardiya ritong aalalay sa mga deboto at magsisilbing guide. Pagpasok sa gate, konting akyat sa hagdan at kakanan sa pangalawang bleacher. Tapos diretso ang lakad sa likod ng poon kung saan may nakalaan ng lugar para ipunas ng mga deboto ang kanilang mga panyo at isagawa ang tradisyonal na pahali. Pagkatapos ng pagdasal sa poon, diretso naman ng mga deboto sa pinakadulo ng North Wing, kakanan pababa at lalabas sa pinakadulong gate. May gwardiya ring nakapwesto rito para magsilbing giya para sa mga deboto at magsilbi na ring crowd control. Rhea, sa mga oras na ito ay wala pa tayong nakikitang mga deboto na nakakampo dito sa paligid ng Quirino Grandstand. Ang mga nakikita natin sa ngayon ay mga jogger na nandito sa Quirino Grandstand araw-araw. Pero mahigpit na rin ang seguridad na ipinatutupad sa paligid ng Quirino Grandstand, maging ang paghahanda para sa mga isasagawang programa mamaya. At yan muna ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nag-ulat live mula sa Quirino Grandstand. Senador Panfilo Lacson, hiniling na muling tignan ng korte kung talaga may probable cause sa 2 counts of murder laban sa kanya. Kaunay yan ang pagbatay sa PR man na si Bobby Dacer at kanyang driver na si Emmanuel Corbito. Darito ang report ni Connie Sison. The Department of Justice filed the information against Senator Panfilo Lacson, 2 information, 1 for a murder